Isang mapagpalang araw mga kalingap, mga kaibigan, tayo nandito tayong muli sa isang barangay dito pa rin sa Dunsol, Sorsogon, At meron tayong pupuntahan na isang mag-anak. At alamin natin kung ano yung kwento ng pamumuhay nila. Sa mga kalingap, mga kaibigan, tara, samahan nyo ako para makita natin at malaman din natin kung ano ba talaga ang sitwasyon nila. Ay, ito yung daanan dito mga kalingap, mga kaibigan. Tao po. Tao po. Hello po ate. Hello. Ano pangalan ni ate? Yolanda. Yolanda, malakas yun ate ah. Malakas yun ha. Yolanda. Meron kasing naglapit sa akin ate na kung pwede daw napasyalan ko kayo dito, no? So ate, pwede ba tayo magkwentuhan? Opo. Okay. Kanino bahay ito ate? Sa amin po. Sa inyo. Pwedeng makita yung kapaligiran ate? Ay, grabe. Ay. Dito kayo ate natutulog? Opo. Ay, grabe. Tumutulo na. Ay, grabe. Tapos may silong pa. Opo. Kusina nyo to ate. Ito dito kayo nagsasaing. Ito yung pinakakusina. At ayan. Dami nyo kusina ate ah. Grabe mga kalingap, mga kaibigan. Sitwasyon ng bahay nila, no? Ayan. Ay, grabe naman itong bahay nila. Oh. Diba mga kalingap, mga kaibigan, no? Kunting ano na lang to, buwal to sigurado. Ilan kayong nakatira dito ate? Dito kami. Dito sa bahay ninyo, ilan kayo nakatira? Bali, apat na lang po kami dito. Bali, apat na lang kayo. Okay. So, anong kasama niyo dito mga anak ninyo? Opo. Okay. Ilan taon yung anak ninyo ate? 13, tapos 12, tapos kami mag-asawa na lang po. Pero ilan ang anak ninyo? Siyam. So, sa siyam ninyo ng mga anak, ilan yung nakakatulong sa inyo? Wala pa po. Walang nakakatulong sa inyo? May mga asa-asawa na? May mga agam na po. Okay. So, ano ate, yung kasama ninyo dito, na 13 years old ka mo at ilan ba? 12, 12 years old, nasa school sila. Pwede bang makausap ko sila? Pwede ko bang makakwentuhan? Opo, nasa isa po sa eskwelahan pa. Yung isa nandiyan po yata sa labas na. Si Mr. mo ate nandito? Opo. Nandito rin. Anong trabaho niya? Wala rin sa trabaho. Ay, grabe mga kalingap, mga kaibigan, bahay nila, no?
Ano nga po pala ang pangalan ninyo ulit? Yolanda. Yolanda. Naalala niyo ba yung Yolanda, nanay? Opo. Malakas yun, ano? Opo. Ilang taon kayo nun? Ganito na ako. Ganito na talaga. Okay. So, nanay, kumusta naman? Mabuti. Mabuti. Yun nga, ulit ko, no, may naglapit sa akin kasi na kung pwede daw mapuntahan kayo dito sa lugar nyo. Ngayon, siyempre, kailangan din namin na malaman kung ano yung sitwasyon ninyo, di ba? Nakita ko yung bahay ninyo na ganun, yung mga kalingap yung bahay nila, no? Yan. Diba? Anong nangyari dyan, nanay? Inagya po ng bagyo. Dinaanan ng bagyo. Dinaanan ng bagyo. Ni Tisoy. Bagyong Tisoy. Opo. So, ano nga po palang trabaho ni tatay? Wala po. Kahit ano na lang. Kahit ano na lang. Magmula ba noong ano, si tatay, ano yung trabaho niya talaga? Sa laot. Ala o isang mandaragat. Opo. Ilang taon na po si tatay niya? Ano na po, 57. Bata pa. Kaya na ilang taon na? 54. 54 ba? Bata pa na ya. So, ang kwento mo, siyam ang inyong anak, tama? Opo. Ilan na yung may pamilya? Ano na, 4. 4 na. Opo, 4. 5. 5. Okay, 5. So, may 4 pa kayong, kumbaga, ano yung mga dalagat, binata? Opo. Ano yung, ilang taon na yung mga binata mo? Yung isa na lang pong binata. Kaalis na. Ilang taon na siya? 22. May anong trabaho niya? Nag-apply pa lang po. Nag-a-apply pa lang. Saan siya nag-a-apply? Kasama po ng barkada niya. Saan daw? Sabi daw po sa magja-janitor. Magja-janitor. So may nag-aaral pa kayo? Opo, 2. Dalawa. Kumusta naman yung inyong pamumuhay dito, nanay? Ito. Nakakaraos man. Si tatay pag ano sa trabaho, mga magkano naman yung naiuwi niya? Po, ngayon kasi pag sa, halimbawa sa palaya, extra din siya. 250 ang araw. Ganun, arawan. Araw-araw naman yun. Opo. Sa laot, pag may huli, meron. Pag wala, talagang wala. So sa ngayon, si tatay, medyo hindi na siya gaano nagtatrabaho sa Opo. bukid. Hindi na. Kumbaga, So sino yung kumbaga napapagkunan ninyo ng kumbaga pang araw-araw ganun? si Papa na lang po namin. Kahit ano na lang pong trabaho, basta pagkakakitaan niya. So, may pang araw-araw man lang kami. Yung mga anak niyo na nag-aaral may mga binabayaran sila sa school. Wala naman po. Meron din sila, yung mga project po. Pero sa school mismo, yung kumbaga tuition, wala naman. Libre naman. Parang ganun po yata. Wala pa man po sa aming konferensya. Ganun. So saan si tatay? Ayun, tay. Pwede ka makakwentuhan, tatay. Kumusta naman, tatay? Ilang taon ka na, tay? 52? 52. 52, 57. 57. Ayun, dinadaya mo pa ako, tatay, Nalit nga. Pero ako, tatay, sa totoo naman, ako ay 55. 55 na ako. Yun ang totoo. So 57 si tatay. Anong kaya, tatay, na work? Ano pa ang kaya mong trabaho sa ngayon? Kuwan na lang, magaan-gaan lang. Yung magaan-gaan na lang. Kasi binawalan ako kaya. Binawalan kayo. Kuwan pa, nagkasakit man ako. Ama to, so sabi sa akin, so hindi ka man niya magtrabaho, so kayang-kaya lang yan katawan man. Kaya ng katawan. So anong pangalan, tatay? Roger. At si nanay Yolanda. Okay. Asan yung anak ninyo, nanay? Ito ba? Ayun ba? Yan. Pwede ka bang makakwentuhan, be? Dali. Ilang taon ka na? 13. 13. Ano pangalan mo? Rogelin. Rogelin ba? Kumbaga pinaghalo yung kay papa mo tsaka kay mama mo.
Tama. Ayun, Rogeline. Kumusta naman yung pag-aaral mo? Okay naman po. Anong grade ka na? Grade Grade 8. Saan ka ba nag-aaral na school? 8. Doon po sa Magaan po. Imagaan. So, kasunod na barangay lang to. Ano ba to? Binisitan, tama? Binisitan, ano? Yan, binisita. Mm-mm. Ito yung magaan. Yung doon sa pinapasukan niya is Imagaan. Kumusta naman ang pag-aaral mo? Okay naman po. Okay lang. Si mama at papa mo, tulad si papa mo, medyo ano na sa trabaho. Si mama mo is wala namang, maliban dun sa ano mo nanay, isang housewife, may pwede pa po rin kayong trabaho o kaya niyo yung trabaho. Meron naman po, yung mga magagaan na lang pong trabaho, katulad po, minsan po, naglalabada na lang. Naglalabada. Okay. So ikaw, Rogeline, pag galing mo ng school or pag wala kang pasok, halimbawa Saturday and Sunday, dito ka lang din sa bahay. Sino yung nakakatulong sa pag-aaral mo? Ano po? Magulang ko. Sa magulang mo talaga. Buti wala ka namang mga gaanong binabayaran sa school. Wala man. Wala naman. Okay. So, ibig sabihin, may kapatid ka pang bunso. Babae, lalaki. Babae po. Babae din. Ilan ba kayong babae? 7 po. 7 babae. So, 2 lalaki ninyo. Okay. Isa't kalahati po nga niya. Ibig sabihin pala, ang lalaki na anak ninyo is 2 lang. 2. Ngayon, yung Babae. 7, puro babae. Ay, okay. Kaya siya, So, sa 7 babae, ang iba dyan, ilan na may asawa dyan sa 7 babae? 4. 4 na. So sila na lang ang natitirang walang asawa tsaka yung bunso. Yung sa lalaki na 2, ang isa may asawa na rin. Okay. Tay, Po. Nay, pwede ko bang arborin itong anak ninyo? Si Rogeline. Kasi nag-iisa lang ang anak ko na babae. Arborin ko na lang, pwede. Nag-aaral. Nag-aaral pa. Hindi, ang ibig kong sabihin tatay, nanay, magkukwentuhan kami ni Rogeline ng kaming 2 lang. Kung okay lang po sa inyo. Okay lang? Okay. Sige nanay. Thank you tatay and nanay. Sabi ko, King, paiban. Hindi, joke lang. Nag-aaral pa yan. Ayun, Rogeline, pwede ka bang makakwentuhan yung tayong 2 lang? May mga kunting katanungan lang ako, no? Yes. Ayan, Rogeline. Doon sa sitwasyon na ganito sa inyo, ano yung, kasi di ba yung bahay ninyo, ganyan. Yan mga kalingap, mga kaibigan. Kung nakita ninyo yung una natin, kanina lang, ayan. Yung silong nila, ayan. Yung sitwasyon kasi ng pamumuhay ninyo, ano yung nakikita mo na para sa'yo, nahihirapan ka? So, ano lang po. So, mailing ko po. So, balay na manarig sa atin. So, Kaya mong magtagalog. Magtagalog. Yung makita mo yung bahay, masakit sa'yo na nakikita mo yung bahay niya ganito. tapos po, nakita ko po sa mga magulang ko po na nahirapan. Tapos, ginagawa nila po yung lahat para po mapag-aral po kami. Kahit po nahirapan sila para po makakuha ng ng pera pambili ng pagkain namin sa araw-araw. Sa ngayon, Rogeline, na ito yung sitwasyon nga ninyo na nakikita mo na ganito. Ano yung pwede mong gawin unang-una sa pag-aaral mo? Gusto ko po makatapos po ng pag-aaral para po matulungan po sila. Para matulungan po silang paayos tong bahay.
Maliban doon sa bahay, ano yung gusto mong maitulong sa mga magulang mo? Gusto ko pong makatulong po sa kanila balang araw. Ako na lang po yung mag-aasikaso po dito sa bahay. Para po, di na po sila mahirapan. Nahihirapan ka ba sa pagpasok mo ng school, magmula dito sa inyo hanggang doon sa school? Yun po. Papaano? Sa anong dahilan ka nahihirapan? Noon na po sa sa mga daanan po, kasi pag minsan po maraming putik, baha, tsaka po malayo po yung linalakad namin mula po dito hanggang sa eskwelahan po. Kung halimbawa mamamasay kayo magmula dito hanggang school, mga magkano naman ang pamasahe? Mga 15 po. 15 pesos. Kung nilalakad nyo naman, mga ilang minutes yan? Mga 30 minutes po. Mga 30 minutes. Okay, malayo-layo nga. Sa ngayon na grade 8 ka, ano yung pinapangarap mo sa kasakali na makarating ka ng college? Gusto ko pong maahon sa kahirapan yung pamilya ko po. Tsaka po, mapagawa ko po itong bahay. Ano yung gusto mong course? Hindi mo pa yung sa college, no? Oh, kasi may mga course yan. Pero sa sa gusto mo lang, no? Ano yung unang naiisip mo na gusto mo gusto mong maabot? Maging guro po. Maging guro. So talagang nakaugalian dito or talagang dito sa probinsya ng Donsol yung mga idok kung tawagin, yung mga teacher, ganun. Maliban doon sa pagiging teacher, ano pa yung gusto mo? Maging cookery po. Cooking. Okay. Ngayon yung pag-aaral mo na to, sabi mo nahirapan ka. Kung sakasakali, ano yung pwedeng itulong sa iyo? Bili po ng mga gamit po. Bakit yung kulang sa mga gamit mo sa school? Karamihan po, notebook, ballpen, lahat po. Karamihan po sa mga po, madami po. Madaming kulang. Okay. So, buti hindi naman na-delay yung pag-aaral mo, na tuloy-tuloy naman. Magmulang kinder hanggang nandito ka na sa grade 8. Tama, tuloy-tuloy naman. Okay. Doon sa mga kapatid ninyo, sa mga kapatid mo, sino nakakatulong sa iyo sa pag-aaral mo? Yung pang-5 po namin kapatid. Anong trabaho niya? Construction. Construction. May asawa na siya, wala pa? Meron na. Meron na. Okay. So, hindi ganun ka yung itinutulong sa iyo kasi may pamilya na rin siya at yun nga, construction yung kanyang trabaho, no? Ano ba siya kung magbigay sa iyo every month or ano? Tuwing sahod lang po. Tuwing sahod. Mga magkano naman yung binibigay niya sa iyo? Nasa 1K po. Kinsinas katapusan yun, di ba? Yung every sahod. Okay. Ano yun? Para lang sa yung pag-aaral o kasama na dun sila mama at papa mo? Kasama na po. Kasama na sila mama at papa mo. Sa ngayon na nandito ako, Rogelyn, nandito ang Team Kalingap, ano yung pwede mong mahiling? Gusto ko po na matulungan po kami sa kalagayan namin ngayon. Dahil gusto ko pong mapaan na po tong bahay, gusto ko pong magpatuloy po sa pag-aaral ko po. Gusto pong di na po mahirapan yung pamilya ko. Lalong-lalo na po si Papa. Kahit ano pong trabaho pinapasok niya para meron lang po kaming pagkain po sa araw-araw. Tsaka po si Mama para po makapagpahinga na po siya. Lalo na po pag minsan hindi po siya tumitigil sa kakaubo. Tapos si Papa po minsan kahit na may
karamdaman po. Pagpasok ko po sa trabaho para po may pambili po kami ng pagkain. Si papa mo, mga magkano naman ang inuuwi niya pag galing ng trabaho? Nasa 200 po. 200. Ilan kayo nag-aaral nga? Dalawa na lang po. Dalawa. Anong grade yun yung pinakabunso? Anong grade siya? Grade 6 po. Grade 6. Halika dito, Rogelyn. Dito tayo. Ayan mga kalinga pa. Medyo natin si Rogelyn. Dito kayo natutulog talaga. Opo. Sa loob niyan. Paano kung umakyat ako dyan? Baka mamaya mag-iba. Hindi naman kaya. Hindi. Pwede ba makita ang loob? Pwede. Yung mga kalinga pa akyatin natin. Ayan. Ay, grabe. Grabe mga kalinga, mga kaibigan. Ayan yung nila, higaan. Ayan o. Grabe. Meron ako ibibigay sa iyo, Rogelina. Ayan, pasensyahan mo muna to, Rogelyn, ha. Ito muna sa ngayon yung maibibigay ko sa iyo, ha. At sana makatulong ito ng kahit papaano sa inyo ni mama at papa, no, at saka sa kapatid mo na isa, no. Ayan. Yan ay galing sa ating kasamahan na isang charity vlogger din na si Kinrid TV Official. Yan, pasalamat ka. Maraming salamat po sa Kalingap. Ayan. Sa iyo, Rogelyn, kung sakasakali balik ako dito, ano yung pwede mong hilingin sa akin? Gusto po yung makatulong po sa pag-aaral ko po. Tulad halimbawa ng ano? Yung mga gamit mo pa sa project. Ano ba yung mo? Yung pag sa mo, notebook, ano pa? Pwede mo bang ibigay sa akin kung ano yung mga kailangan mo sa pagbalik ko dito? Yung mga kulang mo. Kasi pansamantala siguro yung sa pag-aral mo muna, yung kakulangan ng sa school mo, yun muna yung aking may bibigay sa iyo, no? Para naman at least hindi ka din mahirapan dun sa mga pangailangan mo. Kaya sa pagbalik ko dito, pag ilista mo yun, ha? Okay? So, Rogelyn, maraming salamat sa pagbahagi ng kwento at sana sa pagbalik ko rito. Kasi yun mga kalingap, galing pa to ng school. Si Rogelyn. Ayan. Lagi kang mag-iingat sa school mo, ha? At yun, huwag kang mag-alala sa pagbalik ko dito. Pag-usapan natin yung mga kailangan mo sa school, ha? Okay. Nay! Paano po kasi anong oras na, nanay? Ay, grabe si nanay. Hugas talaga siya, oh. Po, maraming hugas eh. So yun mga kalingap, mga kaibigan, na tayo ay pauwi na, no? Sana pagbalik natin dito, madala natin siya ng kailangan niya, lalo na sa school niya, no? So yun mga kalingap, mga kaibigan, ayun ay pauwi na tayo, no? At ayun, nakuha na natin ng konting kwento. Itong sila Rogelyn at ang kanyang mama at papa, no? At nakita naman natin yung sitwasyon ng kanilang pamumuhay, no? At tayo ay nagpapasalamat unang-unang Kuya Bal Santos Matubang, Athena Vlogs, Kalingap Rap. Maraming salamat din Kinrid TV Official at Maria Cosinera. At shout out sa ating ambassador Kalingap Pusi, sa ating kasamahan dito na si Mara 77 Vlog. At shout out din sa landing pad ng Gumaka, J Morelo Vlogs, Kalingap Lydia at sa kasama nila Bilyunis TV. Maraming salamat din po Ma'am Lisa 67 Vlog, Lani Wonder Woman, Chunila Reyes, Tita Eman Pam Channel, Irene Pahoyo, Mil Lapitan Hong Kong. At shoutout din Mama Sinya Vlogs. At shoutout din Dialogues Official. At shoutout din Bayuna TV.
At ayun, sa lahat ng ating mga viewers dyan, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa walang sawang suporta ninyo sa inyong lingkod, Kalingap, Tatay, Papsi. Mga Kalingap, mga kaibigan, sa lahat ng ating mga viewers, maraming salamat and God bless us all. Bye-bye!